Hello, hello. Mga kababayan, magandang gabi po. Pag-usapan natin yung mga malalaking pangyayari kanina. Magandang gabi kay Ben Reclamador, kay Grace Line. Magandang opinion ko na daw. Excited din si Ben Reclamador makinig ng sasabihin ko sa dissenting opinion. Okay. So ngayon po, pag-usapan natin ay title ko po ay Jinggoy Arrest to Stop Dismissal of Impeachment. Tapos, ibig kong sabihin, yung pag-aresto kay Jinggoy ay may connection ito sa impeachment ni Sara. Ang So anyway ulitin mag ano muna ako tawag nito. Nag-rewind lang ako kasi medyo masalimuot yung ano. Okay, Beryl Magtibay, maayong gabi halin sa kwan. Pakadto dira sa San Joaquin, Iloilo. Ahmed Baldero. Okay, magandang gabi. Benrique Amador, magandang gabi. Okay po, ang ating pag-usapan po ngayon ay si Jinggoy muna. Si Jinggoy po ay sumuko sa kanina sa CIDG. Ibig sabihin, matapang siya magpakulong. Hindi kagaya kay Bato na tumatakbo. So ito naman si Jinggoy. Let us give the credit, full credit to Jinggoy. Sandigan Bayan issues arrest warrant for plunder. Ito, Jinggoy ay sumuko po siya kanina. Pero yung pagsuko niya kanina ay hindi po ito na madali. Kasi ang nangyari ay para nag-away, nagsigawan pa si John Vic Remulla na mapapapel. Pwede naman yung mga pulis lang mag-aresto doon. Sobrang mapapel talaga si John Vic Remulla. Feeling pugi kasi eh. So ngayon, nagsigawan pa sila ni Alan Peter Cayetano. Ang puntos ni Peter Cayetano ay Senado po ito, respetuhin lang natin ang Senado, doon lang yung sa labas arestuhin si Jinggoy. Total, sumuko naman si Jinggoy sa Senate, sa Senado na OECA. At ang OECA, isusuko nila doon sa police si Jinggoy. Ayaw? Ano meron? Ibig sabihin, ang ibig lang po sabihin yan ay mayroong tinatawag na ulterior motive. May motibo itong mga grupo ni Remulla. Gusto niya masiguro na hindi makaboto si Jinggoy. Kasi ganito po yun ang nangyari. Ahmed Baldero, Ben Lequimador, ganito po yun nangyari kanina. Pagkatapos mag-press conference si Jinggoy Estrada, ay sabi niya susuko siya sa CIDG. Pagkatapos niya, ando na pala to si John Vic Remulla. Ano gusto? Bakit? Susuko na nga, pupunta na nga. Sunduin pa doon. Ano ang pakay? Ngayon, tapos bago tayo kakanta mo na ang aking apo. Kakanta mo na ang aking apo bago tayo magpatuloy. Ang apo ko na si Whisper Tinito. Whisper Tinito is here! Wait. Wait. Uy, do not. Do not do that. Okay. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may ina
sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong, walang pwesto para sa sumisipsip. Kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Thank you. Thank you. Thank you, Bertinito. Okay. We will now go to our topic. Ang apo ko na natutuwa. Okay. Ang pinaka-essence lang po ng ating vlog, number 1, nasabay po sa pag-aristo kay Jinggoy. Number 2, nagsampa ng sagot si Sara Duterte laban sa artikulo na pag-impeach sa kanya na sinampa ng 11 prosecutors ng House of Representatives. Pangatlo ay isasabay din dito yung tinatawag na pag-imbestiga sa mga malay-maleta na mga pera na ninakaw ng kakampi ni Bongbong Marcos at saka mga kakampi niya. Ilalahad din dito yung pagbibigay ng maleta kay Erwin Tulfo, kay Tito Soto. Ilalahad din dito yung pagbibigay ng malay-maletang pera laban kay BBM, laban kay Sandro, na nagpa-picture pa sila nandun sa Paway, Ilocos Norte. Ilalabas din dito yung pagbibigay ng pera kay Father Flavie Villanueva para pagbibigay ng pera kay Leila de Lima na hindi pa siya congresswoman bago mag-eleksyon binigay. Kasama din sa pagbibigay ng pera
sa kanila ni mga makabayan na mga congressman na si Raul Daniel Manuel ng Kabataan Party List, para kay Congresswoman Franz Castro, para kay Arlene Brosas. Ilalabas din dito yung binigay na pera kay Janet Garin, kay Luistro. Dami nila po. Hindi ko na nga memorize sa dami nila eh. Pero makaklaro ko lang, yung binigay din talaga kay Tulfo na 6 na malita. Ang kay Soto ay binigay 5 malita. Yan po ang klaro dyan. So, ibig sabihin, labanan nila dito sa impeachment para hindi matalo ang grupo ni Bongbong Marcos. Sigurado ako na tinawagan ang Sandigan Bayan na ilabas na ang warrant of arrest laban kay Jinggoy Estrada para mabawasan sila 1 boto. Bakit? Importante ba yun? Siyempre, importante. Kasi nung araw na yon, Lunes, alas 5 ng hapon, ay nakaschedule na pag-usapan ang motion na papayagan dumalo sa Senate hearing ang mga nakakulong, kagaya kay Jinggoy. Ang sunod na pabawasan nila ay si Chis Escudero. Ang sunod niyan si Joel Villanueva. Ang sunod niyan, pipilitin kahit na walang ebidensya, kahit walang kaso, si Marcoleta. At sino pang iba? Si Bato hindi na makapagpakita kasi ano na siya. Si Ruben Padilla, kasuhan din nila ng obstruction of justice sapagkat tinago niya si Bato. Si Camille Villar at saka si Mark Villar ay kakasuhan din nila patungkol po sa tinatawag na insider trading. Ano ba yung insider trading na kasalanan? Yung insider trading po, ganito po yan. May-ari ka ng korporasyon. Ang korporasyon po mayroong tinatawag na shares of stocks. So, ang shares of stocks, kapag nakalista ka sa Philippine Stocks Exchange, ay pwede ka magbenta ng shares of stocks mo. Ano ang kahalagahan ng pagbebenta? Pag mayroong bumili po, yan po ipapasok sa kaban ng korporasyon na kung saan ang kanyang stocks ay binili. At kung papasok, dagdag po na kapital sa korporasyon yan. Halimbawa po, Jollibee, kulang kapital ng Jollibee, kasama ang Jollibee sa sumasali sa stock exchange. So maraming bibili ng stocks ng Jollibee ay gagamitin ngayon ng Jollibee pagpapatayo ng iba pang negosyo nila. Yan po yung stock exchange. So ngayon, paano ngayon kumikita ang mga stockholders? Stockholders po, kumikita sila kung ang gagawin nila ay ibebenta nila ang kanilang stocks na mas mahal sa kanilang mga pagbili. Halimbawa, binili kong stocks ng Jollibee. Sa ngayon ay 50 pesos. Nung ibebenta ko na ay magiging 100 pesos. So, ano bang mekanismo? Bakit tumataas ang presyo ng mga stocks? Ang totoong mekanismo na walang daya, paano tataas ang presyo ng mga stocks ng mga korporasyon ay kung maganda ang takbo ng negosyo. Pero may tinatawag na artificial na pagpataas ng presyo ng mga stocks. Yan po ay ganito gagawin. Insider trading ang tawag. Bakit insider trading? Ganito po yung sitwasyon. Sabihin na natin may 5 na tao magkutsaba. Bibilhin mula sa number 1 na tao. Ang presyo halimbawa, San Miguel, bibilhin niya 50 pesos. Ibibenta sa number 2 na tao, ang 50 pesos ibenta niya 55 pesos. Kahit na walang kita ang korporasyon, bibilhin ng 55 pesos. Parang 55 ibibenta sa person number 3 na sa halagang 60 pesos. Kahit na walang kita, nagiging 60, tumataas. Tapos 60 ibibenta sa pang-4 na tao, magiging 65 pesos. Tapos mula sa pang-4 na tao, ibibenta rin sa pang-5 tao na magiging 80 pesos. Ganun po yun. Sila-sila lang ang nagpipresyo-presyuhan at ang tawag po dyan ay insider trading. Ang lehitimo na pagtaas ng presyo ng stocks ay nakabase dapat sa kung magkano kinita ng korporasyon sa kanyang sariling negosyo. Pero dito, yan ang kinaso sa kanila ni Villar. Kinaso sa dalawang magkapatid. Pati tatay nila kinasuhan. Pati si Cynthia Villar kinasuhan. Pati ibang mga
opisyal ng Villar Group of Companies, kinasuhan. So, pero ang parusa ay hindi naman kulong. Kaya ang pang-istorbo din talaga. So, yan ang kinaso po sa dalawang magkakapatid na Villar. So, I suppose, hindi ko naman nakita ebidensya, pero nagpipil ko na mahina ang ebidensya. Kasi unang-una, hindi naman sila nakikialam sa pagpatakbo ng korporasyon ng mga Villar Group of Companies. Alam naman natin ng mga politiko mga ito. So wala silang pakialam sa pagtakbo ng korporasyon. So paano mo sabihin ngayon na nakikialam sila para tumaas ang presyo ng kanilang stocks? So that is only a matter of question and we cannot conclude kasi unang-una hindi natin alam kung ano mga facts of the case. So ngayon, si dalawang Villar, si Ruben kasuhan din. So tatlo, si Marcolita pang-apat, si Joel Villanueva pang-5, si Chis Escudero pang-6, Jinggoy kinasuhan sa pang-7, tapos si Bato pang-8, hindi makapakita. Ano ang senaryo dito? Kahapon po, pag-usapan sana kung papayagan na dadalo sa hearing ang mga nakakulong. So ngayon, kinukontra ng minority yan. Ang minority yan, grupo nila ni Risa Hontiveros, nila ni Tuta Soto, nila ni Erwin Tulfo, nila ni Lito Lapid. So sila, ayaw nila yan sapagkat gusto nila na makuha nila yung desisyon. Yung desisyon na sila bawat issue sa impeachment case ni Sara Duterte, kailangan makuha ng desisyon. Kagaya niyan, may tanong, dapat bang utusan ang bangko na ibigay ng bangko sa impeachment court ang tinatawag na bank accounts ni Sara Duterte? Yan ay pagbuto-butuhan po. Ay kung majority, kung lampas sa 12, ang minority, mananaig sila. So utusan ngayon ng bangko, ibibigay ngayon, ipapakita ngayon sa impeachment trial ni Sara Duterte. Yan po ang importansya ng kung kailangan majority sila. Pero sa usapin, kung maaagaw nila ang Senate speakers, Senate presidency, hindi po nila maaagaw kasi kailangan ng 13 boto. Pero kung sa mga committee lang, ay pwede nilang agawin. Kagaya ng halimbawa mag-decision, ipapatawag. Sabi ko, papatawag yung bank account. Yun, pag-decision, mag-majority sila. Kung 11 sila, kailangan bawasan yung 12 ng kabila ng isa pa. So, ngayon, pantay pa lang sila, 11-11. So, sila, ang tawag nito, break even. Tabla. So, kailangan matanggal pang isa, at least, pag matanggal ang isa, pwede sila ngayon manaig sa pagbuto-buto kung ipatawag mga ebidensya laban kay Sara. Yan po ang pinaka-purpose niyan. Tapos, number 1, may nakita ko kanina yung pagsampa ng sagot nila ni Sara, sinabi ng abogado niya na kasama sa sagot nila ay ang tinatawag namin na affirmative defenses. Ano bang ibig sabihin ng affirmative defenses? Tanungin mo kada abogado, ang ibig lang po sabihin niya, simple lang, motion to dismiss. So kung motion to dismiss, hindi na ngayon, kung andyan pa si Digong, si Jinggoy, ay mananalo ngayon ng motion to dismiss. Kasi 12 sila. Ang kalaban yung 11. So kaya mayroong motibo, mayroong bad faith yung pagpalabas kaagad-agad ng warrant of arrest laban kay Jinggoy. Katunayan, may sampa pa nga silang motion pero pinalabas ng justices. Ibig sabihin po, with due respect sa mga justices, ang tingin ng mga tao, lalo ng mga taga-DDS, tinawagan kayo ni Bongbong Marcos. Tinawagan kayo mga justices, ipalabas nyo ng warrant of arrest ngayon. At babalik lang ako kanina sa sinasabi ko, nag-press ko na si Jinggoy na susuko sa CIDG. Bakit pumunta pa doon si John Vic Remulla? Ang pakay po ay para kukunin na kagad si Jinggoy para hindi na siya makasama sa buto-butuhan kung isasama ang mga nakakulong na pwede dumalo sa mga pagdinig o sesyon ng Senado o sesyon ng Senate Impeachment Court. So talagang piniwersa niya, kukunin niya. Ang mangyayari sana noon ay magsisesyon muna sila
ni Alan Peter Cayetano, pabutuhin mo na si Jinggoy para doon sa proposal na babaguhin ang kanilang panuntunan na payagan na dumalo sa sesyon ng Senado ang mga nakakulong. Pero inunahan nila. So, ibig sabihin, yan po nakita ko na bad faith na ginagawa dyan. So, nagsigawan pa po si Cayetano at saka si John Vic Remulla dyan. So, ibig sabihin, iyan po ang kanilang ano. So, magiging, sa ngayon po, 11-11 pa lang ang buto. So, kung matatanggal, maaresto na si ang kasunod si Joel Villanueva, magiging 10-11. Tama ka, Benrick Amador. So, kung maging 10-11, lamang na ang grupo nila ni Lacson. Ano ngayon ang danger? Pag pinag-usapan po yung impeachment ni Sara, ang delikado kay Sara dyan ay uutos sila ng utos, ipapuntay dito, ibuksan ang kung ano-anong buksan na makagay BIR, buksan ang records ng BIR, buksan ang AMLAC. Yan po ang delikado dyan kay Sara Duterte. So, yan ang kanilang ginagawa. So, with that, lamang talaga yung sila na hawak kasi nila yung korte, hawak nila yung ombudsman, at tinataon po yun sa panahon na may may trial. So ngayon, kung may trial at hindi na makadesisyon ngayon yung mga pro-Duterte na mga senador, matatalo na sila ngayon ng anti-Duterte na mga senador. Ngayon, ang may pangkontra naman sila ni Alan Peter Cayetano. Kaya madaliin din nila ni Alan Peter Cayetano ang pag-imbestiga sa Blue Ribbon sa mga mali-maleta. At lalabas ngayon ang pangalan ni Tuta Soto na mayroon siyang 5 maleta na tinanggap mula kay Saldico. At si Erwin Tolpo na tumanggap ng 6 na maleta, hinatid pa sa kanya sa bahay niya, bagong bahay niya sa Green Hills. Ganon katindi. So, ano pang iba? Pati si Rapi Tolpo, maimbestigahan yung kanyang 5 billion na insertion. Si Risa Hontiveros, maimbestigahan din ang 3 billion na insertion sa flood control. Marami sila, lahat sila na senador ay mayroong tinatawag na insertion. Pati sa grupo nila ni Alan Peter, mayroong nag-insert dyan. Let alone na si Chis Escudero, meron. Kahit si Robin Padilla siguro meron din. Si Jinggoy meron. Lahat sila po meron. Pero ang pinakamalaki po ay kay Erwin Tulfo, kay Rafi Tulfo. So nakita niyo yung sitwasyon? Ang panlaban ngayon ng grupo ni Alan Peter ay yung investigasyon ng tinatawag na flood control investigation ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. So yan po ang nagbubanggaan ngayon. So ngayon, with that, we can expect fireworks. So siguro ko bibilisan naman nila ni Ombudsman Remulla ang pagkaso ng pagkaso. Pero nakikita ko na hindi siya mananaig sa kinakaso nila na plunder laban kay Marcoleta. Kasi ang plunder po ay dapat ay pera ng bayan ang ginagasta. Sa kaso naman ni Marcoleta, ang pera ng mga donor, sila ni Mike Defensor at saka yung dalawa pa. So hindi yung plunder, hindi mo matatawag na malversation kasi pribadong tao na pera yun. Hindi yun pera ng gobyerno. At ang depensa ni Marcoleta numero 1 dyan ay nagastos na yun. Hindi napunta sa bulsa ko yun. Ginastos niya sa kampanya. Bali, worth 75 million pesos. So, ngayon, pag mabuksan ang insertion, nakita naman natin isang BES, may lumabas na flood control project ni Risa Hontiveros na hindi natapos, hindi ba lang naumpisa ng gawa. So, sang-ayon ako na mayroon pong nag-insert, may nagawa naman. Marami nag-insert, maraming nagawa. Pero ang problema dito, kung ang insertion ng proyekto ay kung hindi nagawa. Kung nagawa man ay substandard. Yan ang pinaka-problema dyan. So, ibig sabihin, ito na ngayon, at knowing
Siyempre, gagamitin din nila ni Marcoleta na magpupolitika din sila. Ang unahin nila, titirahin yung mga politiko diyan sa minority. Sigurados, kaya nga sabi ni Alan Peter Cayetano, hindi to tyranny of the majority, kundi tira ni Erwin Tulfo, tira ni Rapi Tulfo, tira ni Tuta Soto, tira ni Ping Lacson, at tira nila Lito Lapid. Lahat na sila na mga, si Kiko Pangilinan, tira niya. Tira naman ito ni Kiko si Bam Aquino. Ganun po yung mangyayari dito. So, ibig sabihin, ang gulo sa Senado ay makikita mo. Inaasahan ko na magulo. At kung gugulo ito, mind you, apektado ang takbo ng impeachment. Kung pagpipilitan ng mga grupo ng kalaban ni Sara na talagang guguluhin nila, tanggalin nila yung 8 na senador, halimbawa, kaya na tanggalin. Si ilan lang matira sa grupo ni Alan Peter? So, -8. So, 12 minus 8, 13 minus 8, that is 5. So, kung 5 na senador lamang sila ni Alan Peter Cayetano, tapos si Alan Peter ang presiding officer, so ano ngayon mangyari? So, ang 5 ba yun? Bubuto ba yun? Sasama ba yun sa buto sa 11? I doubt. Kaya sigurado po na hindi sila mananalo sa pagbuto-butuhan na kung matatalo nila si Sara o hindi. Hindi po sila makakaya mananalo. Kasi kailangan ng 16 na buto na senador para mo mapatanggal, magiging guilty si Sara. Paano mangyari? 11 lang sila. Sigurado ako 11 niyan ay bubuto laban kay Sara yan. Kasi lahat niya may mga pangarap na magiging presidente. Isa lang naman ang ugat dito si Sara lang Gusto nila hindi maging presidente. At natatakot lalo si BBM dyan at grupo nila, pati si Romualdez, na kung si Sara maging presidente, sigurado sabog ang bahay tae nila. Sigurado ako na ikukulong sila lahat. Sigurado ako dyan. Kaya yan po ang kanilang kinatatakutan. So, kayo mga iba pang nagsabi, bakit ako kumampi kay Sara? Simple lang po. Ang batas po ay ang batas na dapat pumapabor sa mga taong akusado ay nilabag nila ni BBM at sinuportahan nila makakaliwa. Sinuportahan nila ni Ronald Llamas, si mga dilaw. Sinuportahan ng mga kakamping. Akalain mo walang batas na nagsasabi na arestuhin mo yung tao kung hindi dadaan sa local court? Kanila nang inabuso yung due process clause sa ating bansa, sa konstitusyon. Hindi pwede mangyari yung pag-aresto. Idaan muna nila sa korte natin. Ganun po notwithstanding the statement of this expert ko si Domingo Cayusa, expert din ko ito si Raul Pangalangan, ay ang problema sa inyo, sir, puro kayo anti-Sara, kaya ganun ang inyong opinion. Ganito rin si Mel Santa Maria. Ganito rin si Justice Antonio Carpio. Anti-Sara kasi kayo Ganon din si Adolfo Escona, medyo manumanay siya. Pero lahat sila po anti-Sara. Anong klaseng opinion ng mga anti? Hindi mo pwede paniwalaan yan. Tapos, ang katotohanan pa rin, andito. 15 ang tinatawag na kasapi ng Supreme Court. Sa hiningi na TRO ni Bato, binasura yun. Pero hindi yun. Lahat na basura, lahat ng justices ay bumuto kontra kay Bato. Hindi. 5 bumuto pabor kay Bato. At ang 5 ay sigurado sila na sinasabi nila yung Section 17 ng RA 9851 na ginagamit na pang-authorize kay Marcos para mag-aresto ay unconstitutional, labag sa konstitusyon. Kasi yung pag-aresto na hindi ginagalang ang ating saligang batas, na kung saan lahat ng tao ay may karapatan na magiging malaya, magiging buhay, at magkaroon ng kayamanan. Kaya sinasabi diyan, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Kaya yan ang pinaka-numero 1 kong argumento na hindi pwede kara-karaka, aresto ka, dadaan ka sa korte natin, amigo. Pangalawa, ang pag-aresto
ay utos lamang yan ni Bongbong Marcos. May option siya kung ipa-aresto niya kung hindi. Kung aresto mga pulis, ibig sabihin, yan ang utos ni Bongbong Marcos. Kung pina-aresto niya si Duterte, ibig sabihin, siya ang may utak para arestuhin si Duterte. Ibig sabihin, may sitwasyon tayo na ang ating gobyerno mismo ang nagbebenta ng ating karangalan sa ibang bansa. Akalain mo, ibig sabihin, lumalabas po tayo ng mga bansa na mga hayop. Hindi marunong maglilitis ang ating akusado. Ganun po nangyayari dito. So ngayon, ginagawa niya, insulto po yan sa Supreme Court. Insulto din sa lahat ng korte natin na hindi pala nila kaya. Ngayon, hindi pwede po nila sabihin ni Bongbong na hindi kaya. Bakit? Siya ang presidente. Kaya niyang utusan ang hepe ng PNP na mag-imbestiga ka. Siya ang presidente. Kaya niyang utusan ng Department of Justice na sampahan niyo ng kaso ng crime against humanity kasi may batas din tayo na gano'n na dito sa Pilipinas. Gano'n ako kasimple. At bakit yung ipapatapon doon? Kasi takot kayo na matatalo kayo sa eleksyon ngayong 2028. So ngayon, is ang numero unang rason po kung bakit inagaw nila ni Alan Peter Cayetano ang Senate presidency ay nung ibinebenta na ni Tito Soto ang dangal ng Senado sa CONAS. Ano ba yung CONAS? Constituent Assembly. Yan po ang gagawin niya sa ipagsama ang majority ng Senado at saka sa majority ng House of Representatives at bubuuin na sarili nila na tatawagin na CONAS, Constituent Assembly. At kung Constituent Assembly na sila, meron na sila ngayong kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon na magpapanukala kung ano ang pagbabago na gagawin nila sa konstitusyon. At nahuli sila na nagmi-meeting sa Soler sa hotel ni Enrique Razon. At ang nahuli ng meeting doon si Budget D na Speaker ng House at saka si Tito Soto. Ang pinag-usapan nila, huwag matuloy na magkaroon ng eleksyon ngayong 2028. At para pumayag ang mga senador at saka congressmen at congresswoman ay kailangan walang eleksyon at bibigyan sila ng 3 taon palugit na magiging senador pa rin at magiging congressman pa rin na walang eleksyon. At i-extend din ang office of the president 3 years. So ibig sabihin, madadagan ng 3 taon ang pagiging presidente ni Bangag, ni Bongbong. At ganon din ang mga mayor, vice mayor, congressman, ganon din ang mga gobernador, vice gobernador, saka lahat ng iba pang opisyal. Ganon po ang mangyari nga pagkababoy na ginagawa nila. Gusto nila tanggalin mo na si Sara. So ngayon, hinuhop nila na kapag dating sa 2031, mag-eleksyon ay wala na si Sara. Ganun po ang takbo dyan. So ladies and gentlemen, it is now up to you to support, to pray kung kanino kayo magpe-pray. Importante lang po mag-pray tayo na hindi po magtatagumpay ang mga balak ng ang maitim na balak nitong grupo ni Bongbong Marcos. Ang kinatatakutan kasi nila, itong mabibisto sila sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Yan po ang kinatatakutan nila. Lalabas ngayon si Romualdez. Lalabas ngayon malamang makipag-campaign na lang sa kanila dito si Saldico. At ituturo sila lahat ni Saldico. Kasama si Saldico sa nangurakot kasi nagkumuha ng mga malamaleta. So pag iyan ang mga testigo mo po, ay sabog na po kayo lahat-lahat. Dapat na, panahon na po matigil yung korupsyon na yan. Panahon na po, the only way na ma-stop yan. At kailangan matuloy ang eleksyon at makaupo si Sara Duterte sa 2028. At sa ngayon nag-usap tayo, 51% ang chance ang bubuto kay Sara Duterte para magiging presidente at 41 lamang kay Leni Robredo. At si Leni lang ang pinaka-close sa kanya. Pero kung ako tanungin mo, magsama na lang sikreto si Sara at saka si Leni. Magiging Sara Leni na lang, Vice President si Leni. Para sigurado mag-isa yung mga anti-DDS na control ni Leni ay wala ng anti-DDS at saka mga DDS naman na anti-Leni ay magpag-isa natin. Ganun lang po kasimple. At sigurado naman po ako na yung impeachment nila ay wala, kulang-kulang sa ebidensya yun. Matutumba yun. Pinilit lang talaga, binigyan ng tag 20 million bawat isa na congressman na bumuto para i-impeach si Sara.
So yan po ang katotohanan. So ngayon kanina, nais ko lang idiin na inaresto binadali ang pag-aresto kay kay Jinggoy para hindi matuloy yung pagbuto-butuhan kung gagawin ng isama na papayagan na ba dumalo sa sesyon ang sino mang senador na nakakulong. Ganun po mangyayari kanina. So with that, tatawag na lang po ako ng tinatawag na mag-shout out. Dami ninyo, no? Sobrang dami. Pero mas marami dito bumabanat sa akin. Okay. Si Ben Magtibay, no? Bernard Magtibay sa San Joaquin, Iloilo. Si Bernard, si Ahmed Baldero. So Ahmed, Muslim ba sa kano? O sa mga langon sa mga Muslim, CCA sa Chanilacan. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Tapos si Ben Reclamador, tapos si Jobs, Engineer Toots, si Jobs sa GHD GYD. Then Sugbuanon unsa mga gabi then. Tapos si Jobs, good evening. Dario Arellano, good evening Doc Toto. Tapos si Ahmed Baldero, hello sir, good day and good health. Ara Sausa, good evening. Attorney Toto, God bless, protect and guide you always. Ben Reclamador, syempre maraming media doon. Sayang ng media mileage. Ito lang sa akin masabi, no? I-share ko sa inyo. Napansin niyo ba ako? 61 years old na po ako ngayon. At ang aking menu araw-araw po ay kailangan may kakain ako ng isang cup na saluyot. Kahit anong klaseng luto. Tapos, isang buwan ko na ito ginawa. Ang una pong benepisyo sa akin, dati po ganitong kamay ko. Hindi ko mauntay o hindi ko maganon. Pero ngayon, maluwag na. Ibig sabihin po, nagpapatunaw siya ng gout. Yung saluyot. So, hindi rin ako tumataba dahil, alam mo na, pag kumain ka ng saluyot, ang lahat ng kinain mo, lalabas kagad. So, ibig sabihin na nagpapataba sa atin ay yung kinakain natin na hindi lumalabas sa ating puwit. So, kailangan ang lahat natin kinain na labas sa puwit. Okay? At saka, ito, kung makain ka ng saluyot, kahit kumakain ka ng carbohydrates, ay nawawala din ang sugar. Kaya, nagsukat ako ng sugar ko kahapon. Ang aking sugar po ay number 4. Kung sa 4, times 18, that is 4 times 10, that is 40. 4 times 8 is 32. 72 po yung aking sugar level. So, yan ang tip ko naman binibigay sa inyo. So, patuloy tayo. Tapos si Ahmed Baldero, thank you, Sir Toto, for number 3. Jobs, gusto pang hiyaon. Tapos na, Altea Gesta, sobra ang paggigipit ng mga kawatan. So, Ahmed Baldero, sir, pahingi ng jacket. Ganun ba? Ben Reclamador, Beta Carotene Insights. So, Mersk, good evening, sir. Tapos si Grace Line, wow, great dance. Bertinito, kanina sumayaw kasing pa ang apo ko. So, The Road Runner. Si Glenn Dato, Dr. Toto, ano nang nangyari sa senator? Halata na talaga. Minority na ang mga may kasalanan nitong lahat. Yun ang tyranny of minority. Mga tira ni minority. Cloud, wow, may entertainer sa likod. Beta Carotene, nawala ang background. Malis na eh. Tinanggal ko na background. Pwede ko man ibalik sa ngayon na background. Ito pa yung background. Ay. Ayan po ang background natin. Tapos, tapos si Ben Reclamador, mas magaling pa yung backup dancer mo. Kaysa dancer ni Banat Bay. Maria Jane Belmonte, Bibo, apo mo, Toto, cute na, nami magsaot. Nami, gisa magsaot, no? Joe Vlog, Southers TV. Tapos si Japs, paano yan? Walang session pero may hearing sa Thursday. Elisa Balagso, kakatuwa ang iyong apo. So Japs, magbawas man sila sa majority kung walang plenary session, hindi rin po nila mapaalis si Alan Peter Cayetano kasi kailangan na 13 votes. Pero sa ibang mga issue, talo sila ni Alan Peter Cayetano. Ang problema ko baka alisin si Peter Cayetano si Marcoleta sa
Blue Ribbon kasi lamang na sila eh. So Ben Leclamador, nasa affidavit ng 18 Marine si Loren. Oh, wala namang problema sa grupo nila Loren eh. Mark Villar kasama. Oo nga, kasama sila. Felix Pagulong, naniniwala ako sa iyo noon, engineer, pero ngayon hindi na. Ay, hindi ko naman ba pwede ikaw balawalan na hindi maniwala. Nasa iyo po yan, Felix Pagulong. Kung kanino kaniwala, wala akong magagawa. Pero kung naniniwala ka, kung hindi po kayo naniniwala sa akin, ibig sabihin, naniniwala po kayo kay BBM. Ganun lang po kasimple. At kung makakaliwa ka, makadilaw ka, makakakamping, sinusuportahan ninyo si BBM. Hindi kayo kukundi na kay BBM na magnanakaw. Imelda Dandoy, Supreme Court, ang bagal, anong ginagawa ninyo? Jobs, galing ni majority, yon. Hearing ng BRC, tuloy. Kailangan matuloy ng hearing ng BRC. But mo, hindi ko nabasahin niya, awayin mo naman ako eh. Karintaniga, Kijit, kahit anong sabihin nyo, lahat ng 30, hindi po hudas yun. Sila po mga bayani kasi kung hindi nila inagaw, ay mawawala na tayo ng eleksyon. So Helen Bagyo, good evening po. Jobs, kahit 5 lang sa majority, sila pa din ang majority kasi 13 sila. Okay, tama po yan. So yung 11, pero pagdating sa mga daily, mga motion, may lamang sila kasi sila lang ang majority. Hinuli bago sumuko, no choice. Zion, God bless you, Attorney Toto, watching from Toronto, Canada. Calvo Roque, Attorney, pinakahayop, gobyerno ni Bangag, Marcos, salot sila sa lipunan. Tapos, Geli Amor Ganda, binulabog ng presidente ang Senado. Sesa, Esteban Wakdagan, exactly, kasama sa script ni Maleta Gangyan. Ben Leclamador, sa 11-11, talo na majority sa mga decision. Hindi 11-11, kailan magiging 11-10. Kaya tama siya sabi maging 11-10. Kaya dapat ipakulong nila si Joel o si Cheese kasunod. May bawal ba doon? Ang gusto mo kasi yung pabor lang kay Duterte. Wala akong magagawa. Maganda, mas magaling ang Duterte kumpara kay BBM. Di ba? Kung opinion mo hindi, wala akong magagawa. Booker Dewitt, Gibo Tudorov. Wala isip Gibo Tudorov, traidor sa bayan yan. Ruel Pedregosa, makulong si Sara. Hindi po, kailangan manalo si Sara. Kasi hindi naman nagnakaw si Sara, wala kang ebidensya. Esteban Wakdagan, sana milagro si Senator Lito Lapid at lilipat sa majority block. Ferdinand Claveria, we fake. Sino bang fake? Ano bang fake ibig mo sabihin? What the youths? Gumawa ka ng istorya, wala ka namang ebidensya, Mr. Ferdinand Claveria. Ibangon mo naman ang pamilya Claveria na mga matatalino rin kayo. Pero kung ganun kwento mo, lumalabas po, wala kang alam. Pasensya na po. Ruel Pedregosa, tulits mga pinagsabi mo, perfect. Isa pa ito. Ibig sabihin mga Pedregosa po, mga bubo. Di ba? Kasi ganun ang inyong kakampi. Kapamilya niyo si Ruel Pedregosa, tapos ganun bang sinasabi? Kabubuhan. Risa Nicaport. Nicaport, depende sa insertion. Kung binulsa o sadyang ano. Kaya may iba ding insertion na ang project ay pinagawa din. Abet Perote, takot kasi ang mga magnanakaw sa Blue Ribbon Committee. Tama po kayo. Jobs, bad faith karma na lang ang pag-asa ng majority. At tapos si Abeth Perote, 9 months ago, sinabi ni Amy Marcos na pipilit nila si Boying Remulla na magiging ombudsman para kasuhan. Nangyayari na. Ibig sabihin tama sinasabi ni Amy. Elima Ledesma, Senador Subiri, sa Bukidnon, power solar niya, walang benefit. Ano to? Ay katangahan, sinabi nito. Ay wala po, kung ibig sabihin, pag sinasabi katangahan, sinasabi ko, wala po kayo na intindihan. Ay, kung ilabas mo ng totoo mong pangalan para malaman natin ang pamilya mo na nagbubububuhan. Abito Perote, ayaw nila magiging presidente si Sara dahil makukulong silang lahat. Ganun po talaga ang mangyayari sa kanila. Hunsan Pascual, kay may kaso at matibay ng ebidensya, kaya dapat ikulong yun lagi. Yun, wag mo. Anong ibig mo sabihin? Kabubuhan, anong ebidensya? Hindi pa nga natin nakita. Sasabihin mo na malakas ebidensya. Ano asan bang utak mo, Hunsan Pascual? Ibig sabihin po mga bubo ang mga Hunsan tsaka Pascual. Ganun lang po yan. Wala na kayong pag-asa mga BBM supporters na ma-impeach
pa si Sara, wala na, hindi nila ma-impeach yun. Tuloy-tuloy na yun. Mine, kung tuloy na maging presidente yan, ay hindi ka mananaig, Honsan Pascual. Okay? Vicente Gabionsa, DDS din pala ito. Oh, DDS po ako. Tapos Dod Garcia, SFD Printing Services. Agnes Boy, ang tuta ni Bangag. Tapos Honsan Pascual, legal ang pag-aresto. Wala, hindi man sinasabi kung legal o illegal. Ang sinasabi lang, bakit bad timing? Bakit pinabilis? Ganun lang po kasimple yan. Abet Perote, gawa-gawang ebidensya para mabawasan ang majority. Ganun nga po mangyari. Marcistine, good evening Attorney Toto. Tapos, fake news. Alam mo ba pa nagsasabi mo na fake news ka Honsan Pascual? Napakabubo mo naman. Tapos Cassandra DC, I never felt so hard for Jinggoy. What is damn brother JB doing? Yun, walang kwenta, traidor ang kapatid niya. Propaganda lang yan. Kayo nagpropaganda, si Auntie Claire. I stand with Senator Jinggoy. Honsan Pascual, propaganda lang yan. Elima Ledesma, tama Sir Toto, ni Bangag yan. Jovilon Nopal, sino source mo? Pinakita na nga sa yung balita, pinakita na, matatanong ka pa sino source. Honsan Pascual, tsaka nakita mo na inaresto kagad eh. Pwede naman antayin bukas eh. At pinalabas pa kagad, pwede naman antayin bukas. I support SP Alan Cayetano and the 13 brave majority senators. Elima Ledesma, marami. Honsan Pascual, katsang balat ulit ka lang. Tapos, dyan may kalbo, wag mo lukuhin. Ay, hindi po. Kung wala ka ng argumento, mabuti pa dyan ay mahinahimik ka na lang. Kung tawagin mo ko kalbo, ibig sabihin po, wala kang argumento. Bubo ka. Kalbo ako, bubo ka naman. Pero handsome pa rin ako, gwapo pa rin. Berge Piquero, nakastress na addictus na administration. Rowena Samonte, support Marcolitang sinungaling. Ay, si Marcolita po mas magaling. Pasensya ka na, Rowena Samonte, hindi po kayo nagsabi ng totoo. Honsan Pascual, walang pagsusulong sinabi. Ay, Jubilon Nopal, mag-pray kami para sa Pilipinas, hindi sa mga politiko. Petra Gatosang, God will shower our country. Ayisa Lasti, didishit, pahiya. Kaya hindi po kami napahiya, pero wag ba kami tawaging didishit? Kasi yung pagtatawag didishit, para po kayo ng lalait. Tawagin mo lang kami DDS, wag naman tanggalin mo ni shit. Ibig sabihin po, nag-shit ka, galit na galit ka. At kung galit na galit ka, kabubuhan lang lahat ng sa isip mo. Di ba? Wala kang magandang argumento kaya ganun ka. So, sino pa? Manuel Malaki. Wala kasing breakthrough to kick. So, Jen Vocalist, ang yabang-yabang ni John Vic. Okay, Rowena Samonte, Marlene Bondok, Elima Ledesma, Jadip, how important sa opinion mo? Wow, importante. Opinion mo? Ay, hindi ko naman. Wala na akong pakialam sa iyo kung hindi mo magkamakinig sa akin. Jabet Perote, hindi magtatagumpay ang mga kampon ng maleta. So, sino pa? Rowena Samonte. Kayo kasi mas maganda pong DDS. Ang DDS po hindi magnanakaw sa maleta. Ba't mo kakampihan ang mga malita na magnanakaw? Diba, Rowena Samonte? Mag-isip-isip ka po ng malalim. Tapos, Alberto Mendoza, Attorney Good, PM. So, sino pa? Oscar Palek. Ano man ang ginbuhat ni Marcos Sr. sa kay BP, Fernando Lopez. Si Lopez, nagbulig sa iya. Ganon din, tinraidor niya pala si Fernando Lopez. Ganon din ang ugali ni BBM. Kung anong ugali ni tatay niya na traidor, ganon din ang ginawa niya. Ay po, idol ko po kayo, Chester Kayanan. Jadef, Gili Ramirez, good evening, Dr. To. Tapos, Jubilon Nopal, the only way na ma-stop yan, pumili kayo ng tama. Rowena, at this time, makapili na kayo ng tama. So, Elema, Ledesma, sa Bukidnon, puro Sara lahat. Mango, pera lang yan, dahilan ng generator ni. Tapos, Truman, sir, goodbye, good evening, watching from Australia. Sana dumami kayo mga the same na vlogger. Tapos, puro kayo gawa ng kwento. Hindi po ako gumagawa ng kwento. Sila po sa balita ang gumagawa ng kwento. Rowena Samonte, Bukidnon, Bulok. O ganun. Hindi ko alam kung bakit Bulok ba ang Bukidnon. Aida Inoue, Payan naman Basilini, magiging vice
Kung payag pala. Malamang payag yun. Kakto, good evening po, Katoto. Nakakalungkot na nakadismay ang gobyernong Marcos. Rowena Samonte, tunaw kayo. Albert Mendoza. Attorney, huwag mong pansinin mga trolls. O sige, namimiss ko yung saluyot. O sige, magsaluyot na lang po tayo lahat. Mga paborito ng Ilocano at Ilonggo yan. Kakto, good evening po. Kayo, Katoto. Nakalungkot na nakadismaya ang gobyernong ito. Rowena Samonte, Alberto Mendoza. Attorney, huwag mong pansinin. Okay. Sisa, namimiss ko saluyot. Sus, doktor. Ka naman ngayon. Jason, tapos Michael Bastis. Sir, tapusin na ito mga kabataan na politiko. Jadep, sino pa? Benlek Camador. Ang dami ninyo, no? Bele Rabino, maayong gabi. Rego, tuloy, NBA Revolution. Tapos, sino pa? Chubit, parang nagtatagumpay pa rin si BBM. Siyempre, nasa kanya ang beat eh. Hawak niya ang beat eh. Griby Mardayag, action of evidence speaks louder than your nonsense and liar words. Yan, opinion mo yan, pero walang kwentang opinion mo. Pasensya ka na. Madayag, mga madayag pala, mga bobo. O Kinana Francisco Victoria Andrada. Kalbo, Kalbo, guwapo. Numhar, shout out, watching from Zamboanga City. So, buenas noches a todos Zambongueños, Zambongueñas. Rowena Samonte. Sino pang iba? Si Greg Catalonia. Good evening po. May lahi po kayong Catalonia. Sir, idol po kita. Salamat, kamag-anak. Tapos, sino pa? Si Jadip. Pabalik-balik na itong iba. Severino Abriz. Hindi na kailangan ng bansa ang mga Dutertes at mga Marcos. They were given a chance. Tapos, sino pa? Pero sa ngayon po, kailangan natin matanggal muna makulong muna yung mga Marcos na malita boys, malita girls. At walang iba pong makakaya niyang gumawa, kundi si Sara Duterte lamang po. So hanggang dyan na muna tayo. Maraming salamat po at napakahaba yung pasensya na hindi ko mababanggit.